Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isang napaka-espesyal na episode ng programang tumatalakay sa gender equality at to women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa Tinig ng Kababaihan Year-End Empowerment Milestones 2025. Mga ka-TNK, maituturing nga po natin isang milestone year ang 2025 para sa ating programa sapagkat ito nga po ang taon na tayo ay nalipat sa ating kasalukuyang istasyon, ang Radio Magazine 1278 AM, mula po sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. At sa paglipat nga po natin ay nakasama natin si Ms. Sharon Enriquez ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At sa bahagi naman po ng PCW ay kasama pa rin natin si Ms. Honey Castro na paminsan-minsan po ay hinahalinhan ko po ni Ms. Shika Sandigan at ni Ms. Shara Absede. At dahil niyayakap natin dito sa TNK ang gender equality, maraming pagkakataon rin po na nakasama natin sa ere si Sir George Arsenio na mula rin po sa PBS, BBS. At bukod po riyan, may mga naging panauhin din po tayo ng mga male advocates na isang patunay na sa gender equality wala nang she or he sapagkat ang meron na lamang po tayo ay we. Para sa ating March 28 episode na pinamagatang Kababaihang May Kapansanan, katuwang sa pag-angat sa Bagong Pilipinas, ay nakasama natin si Dr. Mark Anthony Inocencio mula sa National Council on Disability Affairs. Sa ating April 11 episode naman na Solo is the New YOLO, Empowerment of Solo Parents, ay napaunlakan tayo ni Mr. Marco Angelo Pascua mula sa Department of Social Welfare and Development. At nakasama rin po natin noong April 25 sa ating Passport Check, Right to Revert to Maiden Name episode, si Mr. Charlie Florian Pre-Nicolas mula sa Department of Foreign Affairs, Office of Consular Affairs. At sa ating June 13 episode naman po na pinamagatang Sa Pagbabasa, May Pag-asa, ay naging panauhin natin si DSWD Co-Spokesperson, Assistant Secretary Juan Carlos Marquez. At nakasama rin po natin noong August 1 para sa episode po natin na Dokyu ng Kabataan sa Tinig ng Kababaihan si Mr. Judy Galieta ng National Council for Children's Television. Samantala, para sa ating September 12 episode na We, The Sea and Our Nation Story, ay binisita tayo ni Yusek Alexander Lopez, ang spokesperson ng National Maritime Council. Hindi lang ako babae. Babae ako. Mayroon akong salita, mayroon akong tinig, no, na pwedeng ipaalam. So more on sabi empowerment, no. So yung maging kalahok kayo sa programa ng gobyerno, to be responsible for whatever you do. At sa buwan ng Oktubre, 2 male advocates ang ating nakapanayam, sina Mr. Jason Christ Conti ng Philippine Statistics Authority para sa The Numbers That Matter, Our Path to Progress episode noong October 17 at si Mr. Paulo Miguel Ordonio ng Break the Fake Movement para sa ating October 31 episode na pinamagatang Overcoming Digital Illiteracy and Becoming AI Ready. So para sa ating mga kababaihan na nakikinig ngayon, isa sa magandang oportunidad na binibigay ay yung pagkakaroon nga ng striving for equal access. Kung makikita nyo po, si Ms. Christine Baguio ay isang testamento na ang programang ito ay hindi lamang para sa isang specific na sektor. Ito rin ay para sa mga babae na naghahangad din na matuto pa ng mga maraming bagay. Kaya isa sa mga tinututukan din namin sa Break the Fake Movement ay yung konsepto ng gender in media na kung saan tinuturuan natin ang mga Pilipino kung paano nga ba magkaroon ng
tinatawag nating gender lens. Magkaroon tayo ng empowerment sa pamamagitan ng paglikha at pagkonsumo ng mga iba't ibang impormasyon. At ganoon nga, mabalik tayo sa mga kababaihan na patuloy pa rin nakakaranas nga ng pagiging feel na nali-left out dahil nga sa sistema natin, ay huwag tayong matakot na sumubok. Noong November 28 naman po ay nagkaroon ng episode with Dr. Manuel Gabriel ng Move Council Olongapo City Chapter na pinamagatang The Ultimate Move, Kalalakihan Laban sa Karahasan. At nitong December 5 lamang po ay napaunlakan ni Dr. Joselito Feliciano mula sa Philippine National AIDS Council para sa ating episode na How to End AIDS by 2030, Transforming the Philippine Response. Ikalat natin ang kaalaman. Kung sama-sama, kayang-kaya. Tunay nga na ang ating laban tungo sa pagkakapantay-pantay ay hindi lamang laban ng kababaihan. Kailangan kasama natin dito pati ang mga kalalakihan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga male advocates sa pagiging bahagi po ng ating advokasya dahil kung sama-sama, kayang-kaya. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ang mga proyekto at programa ng gobyerno, pribadong sektor at ng civil society na nag-empower sa ating mga kababaihan, lalo na po sa ating mga kabilang sa marginalized sectors of society. Abangan po yan sa Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Komplikado man ay laging positibo, natanaw ang makabuluhang pagbabago. Masupo ang karahasan at pang-aabuso. Malipol ang armadong tunggalian. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin, kababaihan. Ligtas na espasyo para sa batang babae, tamang pagsasanay
sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin, kababaihan. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan, mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin, kababaihan. Kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na Nagbabalik po ang Tinig ng Kababaihan Year-End Empowerment Milestones 2025. Sa taong ito, bukod po sa mga male advocates natin, marami rin po tayong mga nakasama at nakakwentuhan mula sa national government, private sector, non-governmental and civil society organizations, at maging sa mga international communities kagaya ng United Nations. At dahil ang empowerment of women and girls ay isang whole of society effort, alamin naman natin ngayon kung paanong tinutugunan ng buong lipunan ng pangangailangan ng ating mga kababaihan upang makamit ang tunay na pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Narito po ang mukha at tinig ng mga naging panauhin natin na lumalaban para sa mga kababaihan at sa kanilang mga karapatan. Kasama natin sina Don Concha Abiera ng Yabong Philippines at Miss Janiel Pantua mula sa I Volunteer Philippines, Miss Hope Relaison ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Mimaropa, at sina Miss Myra Aldover at Miss Criselda Damiray mula sa mga women-led cooperatives. Si Miss Marjorie Magayo na isang high school teacher at si Miss Christine Baguio na master trainer ng AI Ready ASEAN program. Katuwang din po natin dito ang mga kababaihan na nagsusulong sa women's health gaya ni na Dr. Mary Ann Galang Escalona mula sa MSD Philippines, Dr. Mona Yu Senolos, isang OB-GYN, at Dr. Svetlana Pinion Barreto, isang general and breast cancer surgeon. Bahagi rin ng ating advokasya si Attorney Maria Ermina Valdeavilla Gallardo ng UNHCR Philippines. Mahirap pong pinagdaanan ninyo, pero nais ko pong mabatid ninyo na may pag-asa, no? May pag-asa. At ang inyong kalakasan ay tinuturing na inspirasyon ng buong mundo. So, manatili ho tayong strong. At mula naman po sa ating gobyerno, nakasama natin sina Miss Beatrice Marie Jacinto ng National Nutrition Council, Miss Christine Dulnua ng National Historical Commission of the Philippines, Miss Patricia Maranan ng FOI Program Management Office ng Presidential Communications Office, Attorney Rosan Rosero Lee at Miss Luisa Hernandez ng National Electrification Administration, Attorney Sadi Rillarta ng Philippine Deposit Insurance Corporation, at ASEC Michelle Ann Lapuz ng Department of Justice, Interagency Council Against Trafficking. Sa lahat po ng mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga kababaihan at sa mga sumusuporta sa mga kababaihan. Puso po, puso. Unahin natin ang pagmamahal sa bawat isa, pagkalinga at tunay na pagmamalasakit. Yun po talaga yung kailangan natin ngayon. So, iisang nasyon, iisang aksyon sa bagong Pilipinas,
tigilan na talaga natin ang human trafficking ngayon na. At nangunguna po yan dito sa ating mga puso. At mga ka-TNK, para sa panghuling bahagi ng ating programa, balikan naman natin ang mga empowered women na nakipagtalakayan sa atin sa taong 2025 at muling pakinggan ang kanilang tinig na tumindig para sa ating mga karapatan. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Kamangha-mangha talaga, Juana. Ang kahirapan, kaya mong labanan. Ang iyong karapatan, hindi mo bibitawan. Ang karahasan, di mo papayagan. Ang iyong kaalaman ay sadya mong yaman. Sa dilim mo papansin ang iyong taglay na liwanag. Kumikinang, umaapaw sa kagandahan. Sa tibay mo't husay, talisay kang tunay. Mahalaga ka talaga sa ating bayan. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Bigay mo ang palasakit na walang katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, may taglading kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't huwag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat kabigyan ng halaga. Lahat ng tayo nagmula sa'yo sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bagno sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglabayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ika'y dito dapat bigyan ng karangalan. Sa
sa ikang tunay, may taglading kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. 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 Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan Year-End Empowerment Milestones 2025. Kanina lamang po ay ating binalikan ng mga male advocates, mga ahensya at organisasyon ng gobyerno, pribadong sektor, civil society at maging ng international community na nakasama po natin dito sa Tinig ng Kababaihan sa taong ito. Ngayon naman po, dumako tayo sa pinakamahalagang kakampi ng mga kababaihan sa advokasiyang ating ipinaglalaban. Sila ay walang iba kundi ang mga kapwa natin babae. Dahil ika nga po nila, empowered women, empower women. At napakapalad po natin dito sa TNK, no? Sapagkat marami pong mga empowered women ang nakasama natin, nakakwentuhan at nakadaupang palad natin dito sa taong 2025. Nagpapasalamat tayo kay Miss Sabrina Laya Gacad, ang founder ng Lunas Collective, Engineer Angel Palma, ang founder ng Airdisk Cooling Technologies, Attorney Michelle Morales Paredes, ang Director 4, Project Director ng 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections Project Management Office at Head of Committee on Gender and Youth ng Commission on Elections, Miss Angelique M. Songko, ang Protected Area Superintendent ng Tubataha Management Office na mas kilala bilang Mama Ranger. Alam niyo po yung award na yon, pagbasahin po natin yung literature tungkol doon. Ang nakalagay po doon, yun po ay binibigay sa mga kababaihang lumalaban sa pang-aabuso, sa mga disadvantaged women and girls, mga ganyan po. Well, leadership ang sabi doon. Wala po itong nakalagay na tungkol sa ipaglaban ng kalikasan. Wala pong ganun na nakalagay. So, nagulat po ako. Nagkaroon po ako ng imposter syndrome. Sabi ko, sandali, yung 8 po kami, yung 7 sa kanila, tungkol nga po sa ganun ang topic ng kanilang advocacy. Ako lang po ang may advocacy na ganito. So, ang na-feel ko po, this is the first time that they awarded somebody for conservation. At natuwa po ako kasi ibig sabihin, kinikilala nilang mahalagang function din at trabaho rin ng mga kababaihan, yung pangalagaan ng nature. Hindi lang po yung mga dinudukot na mga tao sa Israel, yung mga ganon, di ba po? Hindi lang po tungkol sa pang-aabuso sa ibang tao, kundi pang-aabuso rin sa nature, na first time pong kinilala ng State Department. So, natuwa po ako na importante na rin sa kanila. Importante rin pala yung marine conservation sa kanila. And I hope na dito po magsimula yung kamulatan na, lahat tayong mga tao, meron tayong rights. But in the same way, ang nature may right din. Di ba po? Ang mga creatures that are not human, other creatures, also have a right to be there. Di ba po? And sila nga po nagsisilbi pa sa atin because without nature, nasaan tayo? Di wala rin tayo. Tama po. So napaka-happy po ako dun sa award na yun because dahil sa gano'n na, kinikilala na nila na malaki ang ambag ng nature. Judge Cynthia Florendo, ang presiding judge ng Regional Trial Court, San Jose City, Nueva Ecija, at first place awardee ng 2025 Her Story Gender Award of Distinction.
Dr. Christy Monina Nalupta, Assistant Secretary General for Programs Development and Services at Director for National Blood Services ng Philippine Red Cross. Attorney Marites A. Barrios Taran, Tagapangulo ng Commission sa Wikang Filipino at Kinatawan ng Wikang Tagalog. Miss Catherine Raisa Kimberly Pal Etman Digma, isang board-certified nutritionist dietitian specializing in astronaut nutrition and commercial spaceflight, president at co-founder ng Philippine Space Biosciences Society at founder ng Space for Pinays. Yeah, katulad nga po na sabi ni Kuya Kim, importanteng may alam, pero para naman po sa akin, walang imposible po sa nangangarap. Always have that vision for yourself. Katulad ko po, I did not finish as a chemical engineering student, but I finished as I took a board exam and I became an R&D and still pursued space. And it's important that you do what you love. Like my father, who's right here with me, lagi niyang sinasabi na yung trabaho mo, it should be just like play for you. So that it encourages you to wake up every morning and to really share something positive sa mundong ito. It's hard to maintain something that you don't like. Pag natural sa'yo at yun dun yung passion mo, nandun yung glory din ng above ng Lord for you. In Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and never to harm you, and plans to give you a future. So, yun lang po. Lalo na po sa mga kababaihan, there's always space for women. Magpapasalamat rin po tayo kay Executive Director Susana Marcaida ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU. Attorney Chrissy Shafina Twyla Rubin, ang officer in charge ng Center for Gender Equality and the Women's Human Rights ng Commission on Human Rights. Yusek Maria Arlene Borja, Executive Director 5 ng Commission on Filipino Overseas, at Ms. Mirna Ilagan Harillas, isang gender equality and women's empowerment advocate who made a difference in the life of her late daughter, Dr. Jillian Luwin Harillas Lardizabal, na isa ring author ng libro. Bilang ina ni Jill, no, every time pag-uusapan siya at yung kanyang naiwang libro, siyempre may kirot, no? But siguro habang lumalaon naman, napapalitan na rin ito ng pasasalamat dahil sa iniwan niyang parang legacy book na patuloy patuloy siyang nabubuhay sa tingin ko. And now that I serve as like the voice for the book, I feel like we are always magkasama na kami. So kumbaga dahil ang career ko naman ay advocacy for gender equality and women's empowerment, and then here she is writing a book focused on the girl child. So parang magkasama na yung pinag-isang mission namin. In my retirement, I have found a new purpose in life. So I thank her. Tunay nga na ang empowerment ay may ripple effect dahil nagke-create ito ng movement. Kaya ang halimbawa po na ating iniiwan sa loob man ng tahanan, sa ating workplaces, sa mga komunidad at sa sektor na ating ginagalawan ay mahalaga na ang isang empowered na babae ay maituturing na powerful dahil maaari siyang mag-empower din ng kapwa babae, ng isang komunidad at maging ng isang bagong henerasyon kahit siya ay wala na. Kaya maraming salamat po sa lahat ng aming featured guest na ibinahagi ang kanilang kaalaman, kwento at karanasan upang magsilbing inspirasyon, lakas at tinig ng mga kababaihan. Sa ating pagbabalik po, alamin naman natin kung sino sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong taon ang mula mismo sa Philippine Commission on Women. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagpigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Upang ilabas ka sa apat na sulok ng kahirapan, alisin ang takip na humahadlang upang maabot ang karangyaan. Itahon sa sisidang pananaw, tradisyonal na batas sa kinalimutan. Ditulak ang dingding ng diskriminasyon sa ginagalawang lipunan. Sa labas ng kapal, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa labas ng kapal, may mga sigabong pagdiriwang sa pakinabang na tulad ng ang kanyang kakayanan. May paraan na pambigyan ka ng tamang paglingap sa kalusugan. Ang kininang pagunlad na dulot ang edukasyon, di nalilimitaha. Umakbang palabas sa parisukat na gusto lang kulungan. Patunayan kaya makipagsabayan sa mga pinunong kalalakihan. Sa labas ng kapal, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa labas ng kapal, may mga sigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng ang kanyang kakayanan. Panahon ng kahonang media ay pawalang panantuluyan. Ipakita ko ano ang tunay na taglay mong kagandahan. Panahon ng palayain ka sa kahon ng mga batas pang kalikasan. At isa alang-alang din ang inyong pangailangan at kapakanan. Sa labas ng kapal, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa labas ng kapal, may mga sigabong pagdiriwang sa pakinabang na tulad ng ang kanyang kakayanan. Panahon ng itaguyod ang karapatan laban sa karahasan. Sa madilim na kahon lumay sa pang-aabuso at pagkakipis sa digmaan. Maging mga munting kababaihan sa mundo'y sumisibo pa lamang. Huwag sa kahon arugain, kundi sa bisig at pag-ibig na magulang. Sa labas ng kapal, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa labas ng kapal, may mga sigabong pagdiriwang sa pakinabang na tulad ng ang kanyang Naniniwala ako na dapat may boses din ang mga kababaihan sa mga nililikha at pinapasang batas para sa bayanan natin. Karapatan mo bilang isang batang babae, makapaglaro, makapag-aral, magkaroon po ng magandang bukas. Sa labas ng kapal, may mga sigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng ang kanyang kakayanan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga.
Nagbabalik po ang Tinig ng Kababaihan Year-End Empowerment Milestones 2025. At bilang pagpupugay po sa mga nakasama natin ngayong taon at nagbahagi ng kanilang oras sa ating mga ka-TNK, nais rin po naming pasalamatan ng mga kapwa advocates natin mula mismo sa Philippine Commission on Women. Para sa ating National Women's Month episode nga po noong February 28 ay nandito po ako mula sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division ng PCW. At sa ating March 21 episode naman on Pakigduyog Women's Summit 2025, nakapanayam natin si Ms. Chandray Lian Uy ng PCW North Mindanao Field Office. Another advocate from our NMFO, ang ating nakakwentuhan noong June 27 episode na pinamagatang It's Not Just Pride, It's Equal Rights with Hamilcar Chanhueco Jr. So malinaw ang hangarin ng LGBTQIA rights movement, no? Isang lipunang patas, pantay at makatarungan para sa lahat. So ano man ang iyong SOGSC. So sana ipanawagan natin ang pagpasa ng anti-discrimination law, no? SOGSC Equality Bill, legal na pagkilala sa same-sex na mga partnerships at unions, no, at marriages, at proteksyon laban sa hate crimes. Sana isulong din natin ang access sa gender-affirming healthcare, pantay na karapatan sa edukasyon, trabaho at pagbuo ng pamilya, at higit sa lahat, no, kailangan natin ng tamang representasyon sa media man, sa pamahalaan at sa paggawa ng mga polisiya. Yan ang mensahe ko naman para sa ating mga kabataan, no, ay sana ay huwag kayong magsawa, no. Ang kilusan hindi lang dapat malakas, no, dapat rin ay bukas, no, bukas din. Ang pride ay hindi lamang selebrasyon, again, no, yun yung ating punto dito sa ating topic ngayon, kundi ito ay patuloy na paglaban para sa patriarkal na sistema, para sa mga kabataang lumalaban. Hindi kayo nag-iisa. Yung kwento mo may saysayo, no? Yung boses mo mahalaga, at kahit nakakapagod minsan, padayon pa rin, no? Patuloy pa rin tayo. Ayan, kasama po tayong lahat sa pagbabago. At sa pagpasok naman po ng second semester ay napaunlakan tayo ni Mr. Kim Harold Pehi mula sa Technical Services and Regional Coordination Division ng PCW para sa ating episode na Kwentong God LLH Equality at the Local Level noong July 4. At bilang pagdiriwang naman po ng 16th anniversary ng Magna Carta of Women ay nakasama natin live sa ating studio si Attorney Maria Sofia Isabela de Castro ng PCW Policy Development Planning, Monitoring and Evaluation Division. Tandaan po natin na ang Magna Carta of Women ay para sa ating lahat. Kaya po, inaanyayahan po ang mga kababaihan. Pwede po kayong sumali sa mga community activities. Importante po na alamin at i-share po natin ang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan. Makiisa po tayo sa mga programa para sa kababaihan. At syempre, anyayahan din po natin yung mga kalalakihan na mag-join din po sila. Kasi kahit yung simpleng pagtindig po laban sa diskriminasyon or yung pagsuporta po natin sa kapwa kababaihan, napakalaking tulong po nun, napakalaking ambag po nun. Tandaan po natin na ang pagpapatupad po ng batas ay mas mabilis po at mas epektibo kapag alam natin ang ating karapatan. From one commemoration to another, napaunlakan din po tayo ni na Mr. Gregory Louis Magbanwa at Ms. Patricia May Mabalos ng PCW NMFO para sa ating September 19 episode na pinamagatang #Makiglambigit Kita, Kababaihan, Kapayapaan at Seguridad. Sinundan naman po ito ni Ms. April May Mariano na dati ay bahagi po ng Sectoral Coordination Division ng PCW sa ating episode noong September 26 na pinamagatang Edukasyong Walang Limitasyon, Instructional Materials na Walang Gender Bias. At para po sa ating 2025 18-Day Campaign to End Violence Against Women o VOW episode na pinamagatang United for a VOW-Free Philippines ay nag-unite sina Ms. Sharia Dave Absede ng PCW CareMD at Ms. Ana Margarita Nuque ng Interagency Council on Violence Against Women o AYAC-VOWC Secretariat noong November 21.
At syempre, ang first full-time chairperson of PCW para sa kauna-unahang episode natin ngayong 2025 na siya rin pong ating final episode with Radio Pilipinas Radio Publiko na si Chairperson Ermelita Valdeavilla. Doon sa mga kababayan, salamat at nararamdaman ninyo na may halaga ang aming ginagawa sapagkat kayo po ang inspirasyon namin. Kung wala po kayo dyan, din namin nalalaman kung nakakatulong kami sa inyo, panghihinaan po kami ng loob. So, salamat, you are our partners. Yung mga lalaki naman po, nakikiusap po ako sa inyo na lakasan pa ninyo ang inyong tinig. Lalo na yung tinig ninyo para sa kapwa ninyo kalalakihan. Alam na po ninyo ang mga suliranin at alam kong alam din nila ang mga suliranin, pero mas makakabuti po kung kayo mismo ang makipag-usap sa kanila para patuloy nilang igalang ang karapatan ng kababaihan, alagaan nila ang pagtitiwala sa kanila, at lalong-lalo na wag po tayong nananakit sa kababaihan. Whether it is physical or emotional, wag po ganon, sapagkat lahat ng suliranin ay napapag-usapan. At sa mga tagapakinig po ng palatuntunang ito, 16 na taon na po tayo dito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong mga pananaw na isinishare ninyo sa amin. Kayo po ang aming pundasyon ng karunungan at kami po ay nandito hindi lamang para magsilbi kundi para makinig din kung ano ang inyong mga suhestyon. Pwede po na ninyo kaming kontakin. Ako po mismo sumasagot po ako sa mga comments sa aking Facebook at saka mga messages sa Commission on Women. Basta lakasan po natin ang ating loob. Tayo po ay galing sa isang lahi ng kababaihan na matatag. Ginagalang noon pa, hindi po binaviolate. Yun po mga priestesses at saka mga healers before the colonial times. Tayo po ay tagapagmana ng isang matatag na lahing Pilipina. So bumalik po tayo doon. And to echo po ang sinabi ng aming chairperson, tayo po ay nanggaling sa isang matatag na lahi ng Pilipina, kaya naman ang gender equality na lived reality natin noong panahon ng mga babaylan ay posible nating maisabuhay muli sa panahon po ng bagong Pilipinas. At sa punto pong ito, nais nating pasalamatan ang Radio Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast natin sa taong 2025. Maraming salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW Care MD na bumubuo po sa TNK Production Team. Special mention po kina Miss Honey Castro, Miss Vicky Atanasio, Katrina Palisok, JP Barcelona, Mickey Ancalahi, Mike Lucanias, Shika Sandigan, Jenny Marianao, Justin Galieto, Shara Absedeg, Jonathan Pascual at Helen Osana. Maraming salamat rin po sa lahat ng nagbigay ng kanilang insights sa ating hashtag SaySaTNK segment at sa mga God work po na good work ng lahat ng ahensya na aming naibahagi sa ating featured God work of the week. Tandaan, ang tinig ng kababaihan ay hindi lamang boses ng isang sektor, kundi ito ang tinig ng sambayanan. At ang ating laban para sa tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian ay hindi upang manalo, maghari o makalamang ang sinuman. Bagkus, ito ay naguugat sa isang dakilang adhikain, ang paglikha ng mundong ligtas, patas at walang masasaktan. Ika nga, equality hurts no one. Kaya po, sa pagtatapos ng taong 2025, hindi nagtatapos ang ating laban. Patuloy tayong mananawagan para sa pagkakaisa upang wakasan ang lahat ng uri ng karahasan, diskriminasyon at hindi pagkakaunawaan na siyang humahadlang sa ating kasarinlan at kaunlaran. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Miss Honey Castro at Miss Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino. Manatiling nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM at sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738 hanggang sa susunod na taon ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niyang di matatawaran. Sa lapas ng may mga sigabong pagtinig.